amin pong napasimulan dati dito sa Masinop Church na amin pong ginagawa, no? Kahit nung dati pa, sila Pastor Marlon, o kahit noong pa, nung mga naunang pastors natin dito sa Masinop Church, yung ating pong pagdadalaw, yan ang huwag pong mawawala sa iglesia ng Masinop, Brother Jojo, no? Kasi napakahalaga po ng pagdadalaw, lalo na po sa mga kapatid, lalo na po sa pananalangin sa mga may sakit. Kasi yung pong ginagawa natin dito dati sa Masinop Church ay ginagawa, napasimulan na po namin doon sa aming pong lugar doon po sa Australia. No? Doon, ginagawa din po natin yung pagdadalaw. Actually, meron po akong dinadalaw ngayon na malo, na babae. Meron po siyang sakit na depression. Halos Pilipino po siya, Pilipina. Marami po siyang mga problema sa buhay. Tapos, meron pong mga Pilipino doon na in-outcast na po siya. Pero naawa po ko doon na Brother Gerald doon sa widow na yun, yung balo. Kaya lagi po natin siya dinadalaw at pinapanalangin. Sana isama niyo rin po sa panalangin sa ating Yoli. At the same time, yung ating pong pagbabible study ay ginagawa na rin po natin doon sa Australia, even though challenging. Kasi dati, partner ko si Brother Jojo. Siguro kung hindi ako umalis, isa po ako sa mga nagbabible study sa ating mga kabataan. Pero hindi ko po tinantanan yung gawain ng magbabible study. Actually, meron po akong 4 na estudyante doon po sa aming lugar. Meron pong 2 Solomon Islander, isa pong Vanuatu at isa pong Samoan. Sila po ay interesado mag-aral ng ating pong mga doktrina. Although sila po ay nabaptize as a Seventh-day Adventist, pero wala po silang kaalam-alam sa ating pong fundamental beliefs. Ang ating pong itinuturo, yung ating pong mga fundamentals, 28 fundamental beliefs. So, ating din pong pinasimulan doon. Actually, for 5 years, tama po si Sister Maribel, ako po ay nandun, ako po lagi sa dulo ng church, doon po sa aming church, no? Kasi, sabi nga ni Brother Mark, si Brother Mark kanina, no? Yung mga kabataan, ayaw magsimba. Baliktad eh. Dito po sa Masinop Church, 60-70% puro kabataan. Doon, halos wala po kayo makikita kabataan. Joe, marami ka napuntaan ng church, di ba? Anong majority na sa simbahan? Puro matatanda, mga kapatid. Wala kayong makikita. Bihira kayo makakita ng katulad ng Masinop Church na puro kabataan doon. Wala. Kasi, ang sabi nila, pag sinabing church, boring. Yung po, bored sila sa simbahan. Kaya kailangan ng may magbuboost. Kaya, we're so blessed sa aming church kasi nung dumating yung mga anak ko, yung mga bata, sa Panginoon naman, hindi po sa akin, no? Sa Panginoon po lahat ang kapurihan. Kasi na-boost yung mga kabataan. Kasi talagang trainate ko sila kahit nung maliit pa. Kahit dito sa Masinop, alam niyo naman po, di ba? So talagang kailangan natin i-train yung mga bata dahil balang araw sila po yung susunod sa atin. So sila po nagagamit na sa church at si Dave nga, sabi ko, balang araw siya naman yung magbabible study sa mga interest na mag-aral ng ating doktrina. No? So I'm so blessed mga kapatid, you know. Di ko rin akalain paano rin ako nakarating ng Australia Siguro talagang niloob ng Panginoon. Kanina, na-share ko nga kay sa inaanak ko si Brother Adrian, no. Kasi syempre in 5 years, ngayon lang ulit ako nakarating ulit at naka-attend dito sa ating iglesia, sa Masinop Church. Naalala ko po lahat, parang bumalik sa aking alaala yung aking pong mga pinasimulan dito na nung ako po ay bago pang Adventista. Siyempre, alam naman po ninyo na galing din po ako sa Catholic. Nandito po yung nanay ko, no? So, alam po niyo yung mga dati kong ginagawa na hindi ko na po ginagawa. So, I'm so blessed talaga mga kapatid na I'm so proud na maging Adventista. So, siguro, natatanong ninyo, no? Paano kaya sila nakarating ng Australia? No, may nagtatanong ba sa inyo paano ba kami nakarating ng Australia? Para sa aking mga kapatid, hindi ko po ito parang yung tipong gustong-gusto makarating ng Australia noon. Pero bagamat plinano ko po makarating ng Australia dahil sabi ko po, sa sobrang hirap ng buhay dito, lalo na po dito sa Tondo, talagang nagkaroon po ako ng na Lord, hindi ko po kakayanin kung dito na ako magtatrabaho, lalo na po dumami anak ko. Dati 3 lang Nag-abroad ako ng Dubai, pagbalik ko 3 na naman, sinakain 6 na. So, ang hirap Brother Nepo, ang hirap buhayin ng 6 na anak, ano? Kaya talagang nag-ano po ako na, Lord, gusto ko po mag-abroad. So, although pumasok na po sa isip ko na mag-Australia, pero sabi ko, Panginoon, kung nais po ninyo na ako magtrabaho doon, nag-gain po ako ng mga experiences, kung nyo po loloobin, kayo pong bahala.
Siguro i-share ko na rin po sa inyo, konti lang, kung paano po ako nakarating ng Australia. No? So, base po sa aking experience, kaya itong mga kabataan na to, sinasabi ko po sa inyo, palagi po kayo magiging faithful sa Panginoon dahil lahat ng prayers sinasagot. Walang prayers na hindi sinasagot ng Panginoon, mga kapatid. Kasi nangyari, nung ako pagbalik ko po galing ng Dubai, at least may experience na ako, handa na ako mag-Australia, nagtrabaho po muna ako dyan sa Pierre. Pero araw-araw po ako nag-a-apply. Sa internet, naghahanap po ako ng trabaho papunta Australia kasi gusto ko yung time na may sumagot po sa aking application. Ngayon, nasabi po ng agency, kayo po ba si Mr. Mabula? Kasi meron na pong kasama po kayo sa i-interviewin, sa final interview. Pupunta po yung employer bukas. Ang problema, mga kapatid, Biyernes po tumawag. Ano po kinabukasan? Sabado. Sabi ko, Lord, this is the opportunity na makapag-Australia ako. Pero, ang sabi ng agency, nung babae tumawag sa akin, Sir, 9 o'clock po kinabukasan yung final interview, nandito po pupunta yung employer. Kailangan nyo pong pumunta dahil isa po kayo sa napili. Kung kayo po yung sasabihin ng ganun, dream come true, ano po sasabihin ninyo dun sa agent na tumawag sa inyo? Pupunta po ba kayo? Oh, hindi daw, sabi ni Sister Rosalie. Alam niyo po, sabi ko dun sa agency, Ma'am, meron po akong appointment bukas. Hindi po ako magpapa-interview ng Sabado. Meron po akong appointment. Naku sir, sayang naman po. Kasi ilan lang po kayo i-interviewin. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, hindi po talaga ako pwede pumunta, ma'am eh. Ganito na lang po, ma'am. Kausapin nyo na lang po yung employer, pakisabi na lang po, free po ako, available po ako ng Sunday. Kahit anong oras, pupunta po ako. Sabihin niyo po yung employer na willing po ako magpa-interview. Wag lang po bukas kasi meron po talaga ako appointment. Dito po kami sa church, buong maghapon, napakasaya. I'm so blessed nung araw na yun. Eksakto mga kapatid, pagkatapos ng closing prayer, tumawag po yung agency sa akin. Nasabi sa akin, Mr. Mabula, pumayag po yung employer. Punta daw po kayo sa Makati, sa ganitong hotel. 9 o'clock, interviewin po kayo. Mga kapatid, hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Talagang pag God's will, talagang ang Panginoon, handang sagutin lahat ng prayer natin, yung pangarap natin, talagang ang Panginoon, handang-handa siyang ibigay kung God's appointed time. Kaya hindi ko makakalimutan mga kapatid. Kaya kami ngayon nasa Australia, ipagpapatuloy po namin yung gawain na ibinigay po sa amin ng Panginoon. Kaya yun lang po mga kapatid.